عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please remain standing for the singing of national anthem and Bangsamoro with very first Social distancing. Ayan po mga karon. Ay, pagkatapos lang ng Bangsamoro. Proceed to the cutting of ribbon of the office of NP Sultan. Sige po, kadari po. Alhamdulillah.
Okay. Okay, the next part of the program is a message from our honorable guest, no other than Undersecretary Martin Dinu. Una sa lahat, maraming salamat, lalo na kay Member of Parliament Sultan Edriza Nazer Rimbang Alha. Congratulations! Binabati ko po ang ginawa natin, kaya lang ano tayo social distancing at baka mayari tayo. Anyway, ito lang ang patunay na ang aking kaibigan, Member of the Parliament, Sultan Rimbang, na inilapit niya ang Bangsamoro dito sa mga kababayan natin na Muslim, mga kapatid natin Muslim dito sa Taguig ay sa buong Luzon. I heard na magtatayo pa tayo ng ganitong opisina sa Visayas para ang ating mga kapatid ay hindi makakaramdam ng malayo sila sa Bangsamoro o Mindanao. Sa iyo, congratulations at lahat ng mga tulong na maibibigay natin magmula sa barangay, city at municipality, lalong-lalo na sa mga kapatid natin dito. Asahan ninyo na nandito ang DILG para suportahan kayo at alalayan dito sa lugar ng Luzon. Sa inyo again, maraming salamat at nagpapasalamat tayo kay Allah na nangyari itong opening natin, ribbon cutting ng tanggapan ng Bangsamoro dito sa lugar ng Taguig. At I hope na marami pa na may tatayong ganito sa pangunguna ng aking kaibigan, Member of the Parliament, Sultan Edriza Nazer Rimbang Alha. So sa inyo lahat, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga kapatid na Muslim, mabuhay ang ating Bangsamoro, at siyempre ang ating pasalamat sa Diyos. Salamat po. So now let us hear the message of our beloved Member of Parliament, Sultan Idrisa Haji Nasir Rimbang Al-Haj. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una, nagpapasalamat ako kay Allah sa pagka-presidente po niya sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil po ang Bangsamoro na nakautunumin na po tayo sa Bangsamoro dahil po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At una po ay nagpapasalamat din ako sa aking parang magulang na si Yusek Secretary Medinyo dahil sa pinapatupad na ang hadikain ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ng kapayapaan hindi lang sa BAM kundi dito sa outside the BAM. Sinasabi ko po na itong opisina po ay hindi lang po Bangsamoro, kung hindi Christian, Muslim po ay magkaisa. Kung ano po yung meron sa Bangsamoro, meron din po yung mga kapatid natin na Kristiyano. Kung ano rin po ang meron ng mga kapatid na Kristiyano, meron din po ang Bangsamoro. Kaya magtulungan po na lang tayo sa ikaunlad ng ating bansa. Hindi lang po ito ang satellite office natin, meron din sa Cagayan, Iligan, Marawi, sabingan ng aking parang magulang na magpapatayo-patayo ng opisina sa satellite office sa Visayas. Inshallah po sir, masunod po yun dahil sa ating suporta sa mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa lahat po ng mga dumalaw, sekretary o sa mga general, mga traditional leader, mga sultanate, mga LDO, mga barangay, sa mga civilians, volunteer. Nandito yun si Yakimoto na ambassador na Japan. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat
sa aking mga staff. Thank you very much po. Asahan niyo po yung livelihood program po na inaangat po natin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inshallah po, kanina rin po nagsalita si Sir Bong. Baka pwede po ipakita natin yung Senator Bongo na nag-message siya sa atin. At nagpapasalamat din kami kay Senator Bongo dahil sa patuloy po ang pagsuporta sa Bangsamoro dito sa Mindanao o dito sa outside Abang. Thank you, Sir MP. Assalamualaikum. Maligayang pagbati po sa pagbubukas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Satellite Office sa Taguig City. Ikinakatuwa ko po ang paglungsad ng satellite office na ito na siyang magpapalawak sa serbisyo ng inyong opisina para mapaglingkuran ng mas mabuti ang inyong mga kababayan dito sa NCR. Naniniwala po ako na ang opisina na ito ay magsisilbi ring tulay sa pagitan ng mga taga-BARM at ng pambansang pamahalaan. Tsak rin po ako na makakatulong ito sa pagpupursige ng mga inisyatibo na magpapaunlad sa ekonomiya, kultura at lipunan ng buong BARM. Maasahan po ninyo ang inyong Kuya Bongo na gagawin ang lahat ng aking makakaya sa pagsulong ng mga panukalang batas para makatulong at mapabuti natin ang kapakanan ng BARM at ng buong bansa. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon sa mga kababayan natin na nanonood. Ako pala si Sultan Idrisa Nasirimbang, Member of Parliament BTI BAM sa kasalukuyan ngayon. Sir, meron po ba kayo maibigay na update regarding po sa kasalukuyang sitwasyon ng Bangsamoro kayo? Yes sir, ano po yung mga update po yung gusto niyo pong malaman para maibigay ko po. Lahat po na pwede nyo nalalaman. Ay, may grupo. Yun. Yes po sir, kung ano po yung gusto niyo malaman na naayon po sa saligang batas, ay welcome po na malaman po ng taong bayan. Sasagutin po natin inshallah. Ano pong status ngayon ng Bangsamoro? Inshallah, ang Bangsamoro po ay patuloy po ang pagsiservisyo po sa mga kabangsamoro natin sa pamumuno ni Chief Minister Raul Balagang Ibrahim Murad sa suporta po o tulong po ng national government sa kay Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte. Sir, ito po ang unang satellite office ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Metro Manila. And meron pa po ba susunod na satellite office sa ibang mga lugar ng Metro Manila? Yes po, bali ito po ay pang-apat na po ito ang satellite office natin. Una po ay ang main office natin po ay Cotabato City. Pangalawa po meron tayo yung satellite office of Marawi City. Meron din po sa Iligan City. Meron din po sa Cagayan City. Ito po yung first time satellite office of BTI BAM. Ito po yung office natin ngayon. Yung binuksan natin ngayon ng Visayas. Yung po yung sa Visayas po ma'am, siguro pagtapos nitong Ramadan, isa meron din po tayo bubuksan na office na doon sa mga kapatid natin na Tausog, inshallah. Sultan, ano po ba nga sigasuhin ito ating satellite office? Mga problema po ba ng ating mga kapatid na Muslim? Sir, magandang tanong po yun. Kaya nga po yung satellite office natin, una po ay para po magtulungan yung lahat ng leader na Muslim dito sa outside the BAM kasi yan po yung adikay na Bangsamoro. Yan, co-author din po tayo sa outside the BAM na paano po matulungan yung mga kapatid natin na Muslim sa outside the BAM, ma-accommodate sila sa Bangsamoro. Kasama po ba dyan yung livelihood ng mga Bangsamoro? Yes po, yan po yung pinaka-importante, yung actually yung may pinil po natin na livelihood program, resolution bill ay aprobado po ngayon sa plenary. Yun po, ang kailangan po ang opisina natin na ang lahat po ng Muslim, hindi lang po Muslim, baka maya magtapi mga kapatid kong Christian, bilang chairman po ako na Muslim Christian Solidarity, pati po yung mga kapatid natin na Christian na matasakop po na Bangsamoro. Meron po problema yung mga kapatid nating Muslim sa
patungkol sa pagniniyog. Yung presyo ng kopra at saka ng buko mismo ay bagsak presyo. At meron din tayo sa national government na issue yung coco levy. Ano po ba magiging hakbang dito ng Siya na po, kaya nga po meron tayong satellite office para matugunan po yung pangangailangan po. Yung kakayanin po nating opisina po, kumuha muna tayo ng mga detalye, kadagdagang detalye kasi mayroon po umaksyon po tayo na hindi po natin alam kung ano po ang aksyonan po natin. Ay po yung mga kapatid natin na mayroong problema na makatulong po yung opisina ng Bangsamoro, ay baka po pwede magpunta dito sa opisina para po malaman po natin at maka-action po ang ating opisina po sa tulong po ng mga leader, ibang leader sa Metro Manila. Sir, recap lang po kanina, ilan po bang LGUs ang nakakasakop dito sa Port Satellite Office? Actually, ito po. Yes, sir. Ito po yung tinatawag na satellite office sa Japan. Hindi po nangangulugan ay dito po ito yung opisina natin sa barangay sa Bikutan, ating kapatid ng yung barangay Sirman o isang municipality. Ito po kung sino po kahit saan po municipality. Nandito po yung mayor na si Isko Moreno sa pamumuno po na Muslim Mafia Director na si CEO Sangkalora. Lahat po na maangkop po, makakapunta po rito, una mapag-alaman po ng opisina natin ay inshallah patuloy po ang pag-suporta sa kanila. Sir? Pagtulong po sa kanila inshallah. Sir, question. Sir, what is the first priority to give to the Muslims and Christians in terms of project of bank? Ano po yung first priority people na bibigyan po natin ng inyong gagawing proyekto para po makatulong tayo dun sa mga mahihirap na Christian or Muslims? Alhamdulillah ma'am. Kaya po ma'am, kaya nga po nasabi ko po ito dahil doon po sa livelihood program ay approved po ngayon ng plenary sa Bangsamoro ay tayo po ang nag-facilitate po co-author, principal co-author. So kaya nga po ito, ginagawa natin ito para po makatugon po tayo na po sa livelihood program, mga kaperte po na mamamayan po na Bangsamoro sa Osaidaban po ma'am. Muslim Christian? Muslim Christian. Priority na livelihood po yung plan mo na maibigay po natin sa Christian or Muslim po. Ano po yung mga first option na maging livelihood program po na maibigay natin? Okay po ma'am. Una po ay kaya po nagko-coordinate po tayo sa bawat leader, Muslim, Christian kasi diyan po papasok yung livelihood po natin. Yung mga leader po natin na kaya po nagkakaisa sila kasi kung may tulong po ang Bangsamoro o satellite office, nandiyan po yung mga leader doon po natin. Siyempre po, hindi po natin alam kung sino po yung mga ngailangan na pwede natin matulungan. So nandiyan po yung mga leader na Christian, Muslim sa taga Bangsamoro na magtulungan para po alam po natin kung anong direction kung saan na may problema o paperte o any others problem. Sir, meron bang pondo ang ninyo mula sa gobyerno? Maganda po yun. Actually ngayon, ang binigay po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, maganda po siya yung tanong mo eh. Sagutin ko po. Una po, yung 2019 po na napautonomy tayo nating Pangulong Rodrigo Duterte, meron po tayo pondo ng 70.4 billion. So, ngayon po, sikan taon po, sikan year, ay mayroon din 70.6 billion ang pundo na Bangsamoro. Pero kung yan ang tatanungin natin, itatanong po natin yung pundo po yan, yung makakaabot po rito sa outside the BAM, malabo po, malayo po. Kasi una na po, maraming pobre, paberte po na nangangailangan ng tulong na Bangsamoro dun sa nasakupan natin na 5 provinces at 3 cities, mayroon 60 barangay po. Mayroon pang mapasok na ibang municipality na kailangan ang tulong na Bangsamoro. So ito po yung outside the BAM po ay mayroon ang ginagawa po natin to kung saan magagaling po yung funding. Inshallah, kaya yan po yung kaya nga po nandito kino-coordinate po natin yung mga ibang mga kapatid natin na may kapangyarihan para po kung sino po yung may sakop ay makatulong po. Inshallah, gagawa po tayo ng pundo sa library program natin inshallah. Sa loob po,
Okay, sa loob ng BARM po, meron po tayo ngayon mga establishment na ginagawa like mga madrasa school, mga eskwelahan po, o mga masjid, itong mga livelihood program, ito yung mga farm, ito rin yung mga daan sa concreting road. Mga farm po. Meron na po, marami na pong implement po ngayon ng Bangsamoro. Sa nakalipas na mga panahon, hindi pa ho masyadong malinaw, particular sa mga kapatid nating Kristiyano. Yung ano ba ang kaibahan ng BARM at saka itong karaniwan nating local government. Example ho sa Pikit, may mga barangay sa Pikit, Maguindanao, na sakop ng BARM at may sakop din ng national government. Hindi po ba magkakaroon ng dalawang duplication of funding doon sa Pikit? Hindi po. Mayroon pa ngayon tinatawag na ganun yung mag-doble, baka double cross yung budget na national government saka Bangsamoro government ay ano na yan po, pinag-usapan po yun. Regarding po kung may mga problema doon, nag-usap po ang national government saka Bangsamoro government po para po hindi mag-duplicate yung ano. Sino pa mangingibabaw doon? Dahil nung nakaraang eleksyon, ang mag-ama ang ano dun eh. Okay po, ang mangingibabaw po sir, kung sakop po, kung nanalo po yung plebiscite, nasakop po ni BAM, so sakop din ni BAM ngayon yung funding, budget ng lugar na yan. Kung hindi po sakop ni BAM, alimbawan, sinabi niyo po sir, kung hindi po nasali doon, hindi po nanalo doon yung plebiscite, sakop po yung national government po sir. So, alalahanin po natin, ang sakop ng government Bangsamoro doon ay yung 63 barangay po. Yung po yung nakalaan po sa batas 11/54 po. Okay, sir. Yes, ako naman, para naman makapahinga yung ating mahal na MP at ang aking katanungan ay sentro naman dito kay Director Sai ng Muslim Affairs ng Manila. Ma'am, kung inyong maalala, na-interview po kayo via phone pa sa aking mga programa sa radyo. Ako po si Laksdaman ng BNB News, Cotabato sa BARM Government. Ma'am, kumusta na po bilang isang Director ng Muslim Affairs ng Manila City? Ano po bang ginagawa ng inyong opisina para matulungan natin mga Muslim? Lalong-lalo na po nung nasunugan po itong sa Basiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama po kayo, very challenging po ang role ko sa Manila Muslim Affairs. As you know, we have 17 mosques and we have 9 Muslim communities with 9 barangay chairmen and chairwomen. So as much as possible, we encourage as much collaboration as we can, synergy from BARM. Of course, we thank the President Rodrigo Roa Duterte for establishing the BARM government. Dahil dito po, na-uplift po natin ang mga Muslim communities natin. When it comes to Manila, pinagtutuunan po natin ng pansin ng social amelioration program po natin sa ating mga constituents. Regardless of religion po ito, lahat na aabutan for the entire barangays in Manila. Wala pong napapag-iwanan whether ikaw po ba ay botante o hindi. Pinipilit po natin itong abutin. Ngayon, the next programs na pinagtutuunan po natin ng pansin is to be able to give employment opportunities po sa ating mga kapatid na Muslim through integrating po yung mga kanilang businesses sa mga programa ng Maynila. So kamakailan lang po, nagkaroon po kami ng partnership with Mindanao Development Authority. Dinala po namin ang mga produkto, hindi lang po ng mga taga Maynila, pero pati po ng Mindanao. So the agricultural products came all over from Mindanao. Dito po itininda. So what we did is we just opened the market access in Manila. Tulungan lang po talaga, and we were able to generate around 40 million sales po in 3 days. So as you can see, posible po lahat kung nagtutulungan. Regardless po kung alam naman po natin ang Pilipinas is composed of various islands, but yun nga po, sa pakikipagtulungan ng bawat isa, bawat LGU, mapapagaan po natin. If it can be done in Manila, it can also be done in other LGUs. Mapapagaan po natin, lalong-lalo na po sa mga kabuhayan
kalagayan ng mga farmers natin. So sa ngayon, dahil tayo ay nasa nasa COVID pandemic, tinuturuan po tayo that we grow our own food. Hindi po tayo makapag-import ng mga produkto. So we really have to rely on the agricultural supply ng Pilipinas. So nandito po tayo ngayon sa opisina ng we are very thankful for that. At sana magkaroon po ng collaboration dahil marami po tayong untapped resources sa Mindanao that we could bring here dito po sa city. So hindi lang po sa City of Manila, nandito na din po tayo sa Taguig. Hopefully magkapag-conduct po tayo ng maraming mga livelihood programs and projects. With regards naman po sa nasunugan, we're very thankful sa Manila na lahat po ng departamento ay gumagana, lalong-lalo na itong pandemic. Kung tatanungin niyo po ako, role ko bilang Muslim Affairs, somehow ano po yung burden sa akin dahil pag may tinawag halimbawa na nasunugan, tatawag na po, nandun na po kaagad ang MDRRMO. So nandito po ang mga leaders natin sa Baseco from different areas of Manila, and they could attest to that na kung meron man pong tinamaan na for example sunog or calamity, agaran naman po itong solusyonan ng gobyerno. So may kondo na tayo, yes, kondo na sa Baseco. Alhamdulillah. So I'm very much thankful that with our leaders that are here, Muslim leaders, also our administrator in Manila Golden Mosque, patuloy po talaga namin na pinagtutulungan, lalong-lalo na kinakalinga po natin ang pinakamalaki nating mosque sa Pilipinas, which is the Manila Golden Mosque. And it symbolizes kasi the Muslim community. So as much as possible, pinagtutulungan po namin na maigat together with Barangay Chairman Kalin Pundoma na maiangat po at maibago na po dahil marami na pong development sa Manila. So with the help also of MP Driza and also President Rodrigo Duterte and Mayor Isko Moreno Dumago. So pinagpapasalamat po kami at patuloy po kami na magtatrabaho po para sa ikauunlad ng Yes, lahat. ma'am, may iba lang tayo ng katanungan. Napakagandang kasagutan sa inyong naibigay sa amin. Isang malaking karangalan po, nakita ko kayo ng personal. Dati sa podcast kulang po kayo na-interview. Ma'am, since na mayroon na po tayong opisina ng outside bar, ito po binangunan ng ating mahal na MP Rimbang Alhaz ng BD Parliament, membro po ng BD Parliament ng Bangsamoro Government. Ano po kaya ang posibleng maiambag ng inyong tanggapan dito po sa kanyang opisina dito po sa Tennessee? Yes. Ngayon po, tulad po ng Ramadan or itong pagpasok ng COVID, marami po tayong mga Muslim communities na hindi naaabot. So ito po yung target ng ating opisina at kanilang opisina, as much as possible, ma-integrate po natin, we could reach out to these certain Muslim communities na hindi po naaabutan ng, for example, ng mga ayuda or ng mga relief efforts. So, kamakailan lang po, tayo po ay nakipag-collaborate din sa mga offices ng MPs na maipaabot po ang mga relief, nagkaroon po tayong mga relief operations for Ramadan. So, what we aim to do is madinig po ang kanilang mga hinaing at kanilang mga pangangailangan at kami naman ang magiging kaakibat nila sa pagtulong at pag-reach out po sa kanila. Maraming salamat. Nung nabanggit po ninyo yung Golden Mosque kanina, Yes po. cleared na po ba sa drugs problem ang Golden Mosque? Kasi yung compound dati may mga Wala rin doon naman eh. drugs dyan. Sa ngayon, ano na ba ang status nun? Sa ngayon po kasi ang Manila po has limited jurisdiction over the Manila Golden Mosque. Ang meron pong jurisdiction over that is the National Commission on Muslim Filipinos. However, since ito po ay nasa pangangalaga ng Manila, nandito po kami together with the administrator, nakikipagtulungan po ako sa kanila kung paano maresolba ang mga kinakailangan po na pagbabago sa Manila Golden Mosque, beautification or whatever. Andito po ang opisina ng Office of the Mayor as long as patuloy po ang magiging partnership ng NCMF at the City of Manila. So kaya nga po, nandiyan na si administrator. Masasagot kaya ng administrator kung gaano na yung Yes. Hello.
yung kung gano'n na na-resolve ba yung problem sa loob. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat po ay gusto kong pasalamat po sa ating MP, Sultan Idris Rimban at ang kanyang bahay, si Francis Rimban, si Muhammad, ang ating director na Office of the Muslim Upper Manila, sa ating punong barangay, nasasakop pa ng ating Manila Golden Mosque, ang Cultural Center, Chairman Kala Kunduma, Chairman Aliyah Bidua, sa ating lahat, sa lahat po ng mga community leader, the entire members of the Royal Sultanate House of Lanao and Lanao del Norte. Una po sa lahat ay gusto kong sagutin ang katanungan ng ating kaibigan from the media. As administrator of the Manila Golden Mosque and Cultural Center, I would like to thank to each and every one of us. I know maraming tumutulong at sumusuporta po sa ating Manila Golden Mosque, like painting and beautification and restoration, about the development of the Manila Golden Mosque. Yung katanungan mo po yan, sir, matagal po na yan, kumbaga, naging zero drugs, free drugs po ang ating Manila Golden Mosque compound because of our President Rodrigo Ruado Duterte. Pinagbawal niya po yan. Unang-unang upo niya, na-eliminate po lahat ang mga full serve drugs po sa lahat po ng mga lugarin natin dito sa Pilipinas. Yan po ang pinaka-numero 1 na pinagbawal ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Ruado Duterte. Nandito po ang chairman natin ng Manila Golden Mosque, nakakasakop sa Manila Golden Mosque. Pinagtulungan po namin yan. At ang ating Mayor Esco Moreno, at ang kanyang representative ng Manila Muslim Upper Director CEO sa Kanura Muhammad, sa lahat po ng mga Muslim sa buong Maynila. So bilang Manila Golden Mosque ng Cultural Center Administrator, caretaker po, ay ginagampanan ko po ang trabaho ko bilang katulong at kagabay kung paano natin mapangalagahan at lalong mapaunlad ang ating Manila Golden Mosque and Cultural Center. Thank you very much. God bless us all. Happy Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, meron pong katanungan sa may bahay ni Sultan Imperimbang, ang kanyang First Lady, Madam Princess Bayalabi, bilang may bahay ng ating magiting na napakasipag na miyembro ng Parliament ng Bangsamoro Government. Ano po ang inyong maiambag, lalong-lalo na dito sa ating opisina dito po sa outside the Bangsamoro Government? Good afternoon po. Assalamualaikum sa ating lahat. Para sa akin po, ayun, mula po nung umpisa, na mailagay ang asawa ko sa kahit sa anong posisyon, talagang bilang may bahay niya, ginagawa ko po ang ating makakaya, sa lubos ng aking makakaya, gagawin ko po kung paano po tayo makakatulong, makakasuporta sa kanya, kung ano man po ang maisip natin na dapat may ambag, kahit man lang yung salita, kaisipan, may ambag man lang natin o may share natin sa ating asawa o ayun po, yan po yung maitutulong natin. At isa pa po ang pakikipag-usap po sa ating mga nasa itaas, pwede rin po tayo makatulong doon. Ayun po, pinapaabot po natin ng mga hinaing o mga dapat nating mga kailangang itulong sa mga constituent ng buong Pilipinas. Kung ano man po ang ating dapat may tulong, paabot natin sa Malacanang. Yun po yung ko. Tapos bilang asawa po ni MP, lahat po, kung makikita niyo po ako po, kabuhanan ko po ngayon. Ginagawa ko po lahat kung ano man po ang dapat na may tulong bilang asawa ni MP, gagawin ko po. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat at mapunta naman tayo kay Sir, ang representative ng Secretary General ng Bangsamoro Government. Sir, gusto lang po namin malaman bilang representative ng ating mahal na Secretary General ng Bangsamoro Government, ano po ang inyong magandang balita dito po sa opisina, sa direct office ng ating mahal na MP Sultan Rimbang Alhaj dito po sa Metro Manila. Actually, ang BTA Parliament ay kahit may pandemya ay busy pa rin sila sa mga session about mga batas na gusto nila ipasa. Kasi medyo kapos na tayo ng oras. Malapit ng 2022.
supposed to be meron tayong hinahangad ngayon na ma-extend ang ating BTA period ng 2022 up to 2025. Kadahilanan na marami pang nakasalang ngayon na pwedeng pag-usapan sa session ng parlamento ng ating Bangsamoro government. I'm proud to say that my boss, to si Sultan MP Idris Arimbang, meron siya ngayong batas na hindi naman niya nasabi sa inyo, pero batas na kanyang proposal, siya ang author doon sa socio-economic. Siguro, sir, pasado na yan sa plenary. Malapit na. And the next, ang kanyang pinaka magandang proposed resolution ay doon sa ang kanyang layunin na magkaroon tayo ng an act of creating the Office of Traditional Leaders or the Traditional Leaders Commission. Kasi kasama sa BOL po yun. Yung mayroon tayong representante sa parlamento na tinatawag ng Traditional Leaders. Nandun na yung mga sultan, mga dato sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Either inside barn or outside barn ay makinabang po dyan. So, muli aking babatiin ang ating magiting at mabait na member of the parliament sa kanyang pagsusumikap na mabigyan ng magandang buhay ang mga Bangsamoro, both inside at outside Bangsamoro government. So ito po siguro, nasa final na po yung kanyang proposed resolution doon sa pagtatag o pag-establish ng traditional leaders. Siguro yung nasa final na po. Second reading na. Okay, tingnan ninyo. Ayan po ay makinabang po tayo dyan. Sa parte ng parlamento, lahat ng mga mabubuting plano ay nandyan na. Kung ano man ang problema ng Bangsamoro nang gagaling sa outside o inside, agad-agad sila nag-propose resolution tungkol po dyan. Katulad ng mga patayan sa mga Bangsamoro, pinapatay ng walang kadahilanan. Mismo ang mag-akto ng resolution to condemn the killing, AJK of the Bangsamoro outside or inside ban ay nandiyan na ang parlamento. So, yun po, hindi dahil lamang sa itong limited na panahon at nandito tayo sa pandemya na karamihan sa kanilang mga session ay naka-virtual Zoom lang, pero sinisikap pa rin ng Bangsamoro Transition Authority Parliament na may pasa ang batas, lalong lang mga ito sa mga codes na hindi pa nila naipasa, pinaspasan nila itong may pasa hanggat parating ng 2022. Kung sana ma-extend po sila upang pagservisyohan uli ng Bangsamoro natin sa loob ng bayan at sa outside bayan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sa lahat ng leaders dito. I am Vice Sharifa Pastora, Sultan Kudarat Descendants Organization of the Philippines. We are proud of you, Sultan Idris Arimbang, as a PTA. Kasama kami sa laban mo. Congratulations! Allahu Akbar. So, ang may tanong ko lang doon sa traditional leaders, kasi po Ma'am Shea sa Kaluran, sana may NCMF dito, and Sultan Idris, sana po magkaisa kayo para implementing traditional leaders. Because we all know the traditional leader was practiced during the time of Raha Sulaiman and others, Sultan
the Sultan Kudarat in the Lapu-Lapu during those days. So we have to recognize it. Inshallah, na nakikita ko na maganda na ang patutunguhan natin. So, alhamdulillah, sana ma-discussion ng NCMF, ng Muslim Affair, at ng BTA yung regarding doon sa traditional leader para isang hakbang lang para hindi magkagulo. Sana may good relation kayo para kaming supporter ay hindi malilito. Thank you so much. Congratulations, Princess. Sabutin ko lang sa building mo, total nandito man si pasensya lang po kasi Ramadan ngayon pag Ramadan kasi una-una pinag-ingatan natin yung mga sasabihin natin na makakabawal sa fast day, nakakasakit po. Pero total na ito, kaya nga po itong opisina natin, una ay kinoordinate po natin ito yung mga buting barangay chairman, lalo po si Director sa pamuno ni Isko Moreno, Muslim Affair, si Admin ng Muslim Affair. Ito po yung mga general po na FP, PNP, ito si General Graida, ito mga sultanate, ito mga ini-tribe po. Kasi diyan po papasok yung pagkakaisa. So, sagutin ko po yung tanong po ni regarding po sa Golden Mosque. Isa po tayo rin sa naninindigan ngayon, naglalaban na mapaunlad o mapaganda ang Golden Mosque. Kasi noong si admin po, meron siya po na email sa akin ang plano niya sa Golden Mosque at talaga po nag-action po ang opisina natin. Una po ay tinawag ko po ating mga liga kung magawa tayo ng resolution bill. Ang sabi nila bago tayo gumawa ng resolution ay mag-request muna tayo sa pamunuan ni Chief Minister of Balog Ibrahim Murad para po matulungan po yung sa Golden Mosque na pag-remove it. Una po, mayroon na tayo ngayon. Sa ngayon na nagsalita na po kayo na yung isa po natin brothers na malawaking lupay na dito sa Taguig. Kung mapapansin niyo po, pag umakit kayo dyan, may kita natin yung bakanting rotate dyan, nasa labing Istarias po. Na yan po yung kinausap natin sila na baka pwede po na mailipat natin dyan, mailipat po natin dyan. Yung mga kapatid natin na ini-try po, Maguindanao, Tausug, Maranao na nakatira po sa nakapalibot po sa Golden Mosque po. Wala po. Pangalawa po, yung Golden Mosque, yung po yung parang capital city o capital po ng mga kapatid natin Muslim kami po. Tayo po sa Bangsamoro. Yung po yung ng mosque na naipatayo ng ating mga ninuno sa pagtulong po na President Gaddafi, Sultan Bulkiah. Kaya nga po, pagandin po natin yan para po sa ating mga turist ng mga ibang bansa po. Umasa po kayo insala, mga tagapakinig, kung gusto niya po na magtagumpay ang kagandahan po na Golden Mosque. Sana po, nandiyan po na yung mga papels natin, nakaready na po. Inintay lang po natin yung mga approve inshallah. Sana gaganda po yung sa tulong po ni Director sa Kanuran at si Admin, yung mga barangay. Nandito po si Kalel, nasa sakop niya yung barangay Golden Mosque. Yung sa mga LDO, isala po na pagtulungan na po natin yan para po maayos po yung walang barangay Mosque. Para po kasi kung mawala po yung mga bahay doon sa kilid-kilid po yun, yung tinatawag natin ng gumagawa ng mga illegal, sorry po kasi kailangan po sa isang leader magsalita po ng totoo. Yun po kaya sabi lang po sa plenary, palaban po ako kasi kung ano yung totoo, yun po yung sinasabi ko. Kaya pag nagagaling sa bibig ko, totoo po yun. Totoo po yun. Sabi nga po ni admin, nawala po yung drugs diyan. Pero, bas mabuti kung wala talagang nakatira din sa nakapaligid din sa mosque, talagang malinis na. Kasi, kahit gumagawa pa si director ng Muslim, kasi alam ko, siya namumulukin mo dito kasi admin, si Sherman Khalil, ay kung nandiyan po yung mga kapatid natin, kasi iba po yung parang nakikita mo parang squatter Hindi po ako galit sa squatter, kaya nga nandito po ako, hangan ko po yung mga squatter area dito sa Metro Manila, paano po natin mailipat, kita maganda nilang matirahan at magandang pamumuhay. Pero hanggang yun po yung mga nakatira sa kilid ng mosque, Golden Mosque, na wala po, hindi po matatawag na tagumpay po o malinis po dahil nga
siyempre na po, minsan may nanggagaling dyan na hindi ka nais, kahit hindi po gumagawa ng illegal, yung professional po, pag tinignan nila, sabihan, baka hindi ko magandang gawain yan. Kaya ang gagawin po natin, ililipat po natin, lahat yung nakatira dyan, iniiling ko po, na pag nandiyan po yung allocation po sa inyo, ng Bangsamoro National Government, na lumipat po tayo kasi gagawa po tayo ng magandang inintiraan para yung tourist po ng Golden Mosque, mapanatili po natin ang malinis po sa Amen, amen. Sir, nagre-request po rin tayo kay Mayor Esco Moreno, nandito yung kanyang president, na please, Mayor, kumpare, kasi magkumpare kami. Kumpare ko siya, kumpare ko si Len, kumpare ko si Mayor Irap. Kaya, baka pwede po na pagtulungan po natin yung Golden Mosque. Pagandahin po natin para po sa mamamayan ng Muslim dito sa Pilipinas. Para po yung mga kapatid natin na Muslim, hindi po sila mapag-iwanan. Para po yung mga kapatid natin na outside mga foreigners ay lalo po sila mainggan yung magpunta sa Philippines dahil nandiyan po yung Mosque, Golden Mosque, inshallah. Sir, may Mindanao Development Authority na po. Meron na pong Muslim Mindanao Development Authority or MINDA. Ano na pong programa ang naibahagi nito sa BARD po? Hindi, yung MINDA po, national government po yun. Pero iba po, lahat po tayo, pinipaliwanag po natin dito, tulad po nating mahal ng Pangulong Rodrigo Duterte, hangat po niya ang gumanda po ang buhay po ng mga kapatid niya po ng mga Muslim. Pero, kaya nga po, inapoint po tayo, yung 18 member ng PTE, kaya inapoint po tayo, bilang ako, galing sa 39, gumawa po tayo na resolusyon paano matulungan yung tulad po ng Golden Mosque. So, inshallah, hinihiling ko po, yung lahat po tayo, magtulungan na lang, inshallah yung mosque na yan, nagaganda po yun. Inshallah. Kasi nandyan na po yung mga required papers po natin na or approve lang na yung mga kausap natin ng mga tao. Inshallah. Thank you, sir. Yun ang proyekto ninyo yan, napakaganda niyan. Talagang tataas yung ating level ng kakilala sa ating mga Muslim. Kahit mga Christian. Required papers po natin na or approve lang na yung mga kausap natin ng mga tao. Inshallah. Thank you, sir. Yun ang proyekto ninyo yan, napakaganda niyan. Talagang tataas yung ating level ng kakilala sa ating mga Muslim. Kahit mga Kristiyano, kahit mga foreigners, para sa mga buhay. Para naman po sa mga patay, sa mga sa kabilang buhay na kapatid natin mga Muslim. Nasigip na po dito sa may Taguig, si Mayor Rodriguez, si Mayor Esco, kung di ako magkamali ng tanda, mayroon siyang proyekto. Meron po ba kayong additional na proyekto para sa libingan? Inshallah po, una po, dyan po sa may namamatay na mga kapatid natin na Muslim, una po, nabanggit kanina ni President of Sir Rabiangkal, Secretary General, ako rin po yung nag-fight sa Mujahidat na yung mga namatay na mabigyan po sila na mga lively program kahit namatay po sila, yung mga pamilya po nila ay naiwan ay hindi rin mapag-iwan. Nandun po yung suporta po ng Bangsamoro. Yung po yung regarding po sa mga libingan po na mga kapatid natin Muslim, kasi alam po natin mga kapatid na Kristiyano na inalagan po yung paglibing po sa mga kapatid na Muslim. Nandiyan po si Mayor, nakita natin kanina, narinig natin na in-announce po ng ating mabait na Director Muslim Affairs Manila na inshallah, nandyan na, ongoing na ngayon nandyan na yung cemetery na mga Muslim cemetery. Yan po yung first time na nalo si Isko na nag-congrats po tayo sa kanya. Si kumpare na magkaroon tayo ng Muslim cemetery. So, nagpapasalamat po kay Isko Moreno, Mayor, kumpare dahil nga naisagawa yung iniling namin sa mga kapatid mong Muslim. So, inshallah, maridagdagan pa yan. Ito po yung lote na sinasabi natin. Dahil hindi ko pa nakita kanina, pero yung kailang mayari ng lote nagsalita na kanina, nandun si Sir Danny Campson ay inshallah baka rin mabigyan din yung mga kapatid may lipat din na may libingan din inshallah. So yun lang yung siguro sa Ma'am, sa kaluran po, usaping agrikultura po tayo. Ano po ba ang magiging priority ng Muslim community sa agrikultura o livelihood? Ano po ba ang first project? Okay, so just katulad ng na-mention ko po kanina,
Dahil dito po, dahil nasa pandemya po tayo, at tinuturuan po tayo that we must grow our own food. Ang Pilipinas ay dapat matuto maging self-sufficient ngayon. So what we do is that we promote yung agricultural products. Syempre dito po sa city, wala po tayo resources. But what we do is we bring in products from Mindanao to Manila. And then we open the market access for them. Kasi nga po sa Maynila, marami po tayong mga unang-una, may mga quarantine facilities tayo and the demand is there. Yung hospitals natin, and then we have the hotels, and we have different establishments, groceries that we could supply to. So ngayon, natutulungan na uplift natin yung lives ng farmers natin dyan sa Mindanao, natutulungan po sila in terms of agriculture. So what we do here dito sa Manila is just basically opening the market for them, linking them. And I hope whatever we do in Manila, sana mai-adapt din po sa LGU. Ito naman po ang ibang LGU, ito naman po ang ating goal. Kasi ang goal natin hindi lang sa isang city, kundi makapagtulungan ang bawat isa, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. And of course, with the help of BARM government, nais po namin na makipag-collaborate pa kung paano po natin mapalawig, matulungan ang ating mga kapatid, regardless of religion, Muslim man o Kristiyano, na mabigyan po ng oportunidad ng livelihood dito po sa Maynila. Ma'am, nagkaroon po ng problema sa business dito sa Maynila, di ba po? Kaya nagkaroon po ng programa ang gobyerno na balik probinsya. Doon sa mga kababayan natin pong Muslim, ilan po yung nagbalik probinsya po para doon na magtayo na sariling negosyo. Opo, we have a significant number na pero ngayon po nabawasan na yung mga balik probinsya natin marami-rami rin po yung nakauwi. So yung mga nandito po, ano pong programa doon sa mga businesswoman, businessman na Muslim natin kababayan po? Dahil sila po yung number 1 apektado, yung kanilang negosyo sa Baclaran, sa Carriedo at sa iba pang lugar po. Sa ngayon, ang pinag-uusapan po natin vendors, Opo. Tama po ba? Okay. Meron po tayo mga programa sa Maynila na patuloy po tayo na gumagawa po ng mga espasyo. Hanggat maaari, for example, we have retail market. So dito po magkakaroon po ng espasyo for 1,000 vendors na imbes na sa daan po sila magtitinda, mailalagay po sila sa tamang lugar at nabigyan ng magandang para ito sa mga Muslim, para mabigyan po naman ng dignity ang ating pagtitinda. Sir, sa area po ng Taguig po, sa area po ng Taguig, dito po sa inyo, sa nasasakupan ng satellite office po. Ano pa yun, sir? Yung mga negosyante pong nandito po sa area ng Taguig po. Yan po, yung mga negosyante po dito sa Taguig. Yan po, tulad po na sinabi ni Director na inshallah po lahat po na makakaroon lahat na live program. Kaya nga po, kanina umuwi lang po yung president ni Mayor Cayetano. Kasi kaya nga po, kino-coordinate po natin yung mga LTO para yung nakatira sa kanila, nakaresident sa kanila ng mga kapatid natin Muslim na mabigyan sila ng accommodation dun sa mga livelihood program. So yung mga LTO po naman natin ng mga Mayor, Christian, ay maganda po naman ang kanilang pinapakita sa ating mga Muslim, kamusliman. Thank you, sir. Meron po akong katanungan. At ang aking katanungan po ay para kay Stephen Cruz. Sir, may I ask you, sir? Yes. Sir, by the way, I am Laksdama on BNB News Online. In fact, Sultan. Yes. Hello po. So magandang hapon po sa ating mga kapatid ng Muslim. Actually, kami po ay adopted ni Sultan ng Pasupa. So, kalahating Christian, kalahating Muslim. So, mga kapatid ng sa Musliman at mga Kristiyano, si Stephen Cross ang ating fiancé. Ako po yung humahawak ng Senior Business Development for the American Alliance Corporation. Nagpag-aari po niya. And then, kapartner niya po ang Sheikh ng Dubai na si Sheikh Khaled Ben Zayed Al Nahyan, na meron po kaming negosyo na siya po yung may trading license. So lahat po ng natural resources, energy, oil, yung meron ng Pilipinas, pwede na po natin siyang i-connect globally market.
sa pamamagitan ng kanyang trade license. So, ang mission po namin, sir, nung nakaraan kasi may nagpanggap na taga-bar sa office niya sa tabi ng Burj Khalifa office nila. May nagpanggap. Pinarify po kay Mr. Steven Cross, hindi po siya taga-bar. So, malaking bagay po talaga sa pagkakaroon ng ground or building. Kasi isang malaking bagay po na sino ba talaga ang guard? So ngayon, nagkaroon po tayo ng opisina at magkakaroon pa ng God's time and honest time na expansion nito. Sa ngayon po, ang inaayos namin yung negosyo sa minerals, sa agriculture, para madala sa mga ibang bansa using our license. And part of that will be given to 5 Pillars of Justice through Mr. Glary Grajeda. And then with him, babahagi po natin sa iba't ibang foundation and project. So, naniniwala kami na si General Grajeda and si Sir Steven Cross and si PNP na magtutulungan para po dito. Kasi iniisip po namin na kung gagamitin natin ang natural resources ng Pilipinas para sa negosyo, might as well kailangan ibalik sa bayan natin, hindi palabas. Puro palabas na lang, diba? So, ang nakikinabang, taga-ibang bansa. Paano naman yung bayan natin walang bumabalik? At saka yung negosyante lang, diba? So, ang 20% po noon ay babalik sa government, sa mga project ng Pilipinas, which is part ng BARM. Yun po. So, sa ngayon po, humihingi po kami ng support. Kung sino po yung mga gustong magdala ng agriculture product, gagaya po na sinabi ni Madam, pwede niyo po i-coordinate sa amin para may dala na sa global market. So, with a license. So, magtutulungan po tayo, unti-unti kahit pandemic, at least this year po, gumagalaw na po kami. Last year po talaga, inipon lang namin yung sources. This time, lumalabas na po yung connections natin. So, we're gonna be working for it. Maraming salamat. Ma'am, sa kabuuan, isa na lang po, no? Last question, tsaka pwede bang mag-request? Ito kasi, tapos na tayo doon sa usaping agrikultura. Ngayon naman sa mga essential, yung mga basic, yung coffee, yung food, yung mga essential naman. So, eto. Sa produkto kasi namin, member kami ng halal. And all through the program ng DTI Go Local by Local. So, eto. Sa grupo namin, may mga Muslim din kasi kaming kasama. Almost 5. 5 po kasi yung outstanding halal eh. Di po ba? Ngayon, hindi po kami naka-export due to pandemic. Pwede po bang i-request ko na rito? Nagtulungan natin yung mga Muslim natin sa iba't ibang lugar na naging kasama ko na maglagay kami ng butdo sa Manila. Very much welcome po. So, pakisupport niyo po kami at ano po ba ang gagawin? Opo, the City of Manila, para sa kaalaman ng lahat po, ay sinusuportahan din namin ang halal products. No? Not only this time, but nung nakaraang pandemya pa po. In fact, bilang Director ng Manila Muslim Affairs, I emphasize the need for the supply of halal products. Lalong-lalo na ngayon, nagkaroon po tayo ng issue sa OWA, tama po ba? Yes, Na-servan po sila ng pork. So, what I'm trying to get at is, we encourage halal products to be brought to Manila and be showcased. So, I hope with the help of Department of Trade and Industry, Go Local, or welcome po kayo sa Maynila. Pwede po tayo maglagay ng mga produkto sa Maynila, makipag-coordinate lang po kayo sa amin. And then, from our end, we invite naman po mga major malls that you could supply to. Itong mga establishmento natin, itong mga quarantine facilities natin. Lagyan po natin ito ng mga halal products and halal supply. Kailangan po yan ngayon, sa panahon ngayon. Thank you so much. Maraming salamat. Sultan, any last word po? General Grajeda. Thank you. Last. Dr. Don? Ever since na nagkasama kami ni MP Sultan, pati ng director kasi ng Muslim Affairs ng Manila, maraming projects kami dapat na implement sa Manila. Actually, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates are supportive of improving the Golden Mosque. Not only as a tourist destination, kasi marami tayong Muslim countries, including yung mga
sultans, now whenever they are in the Philippines, they are worshiping and they want to go to the Golden Mosque. So, ang suggestion nila, pagandangin ang Golden Mosque, they will support whatever policy. So, now na member of the parliament na si Sultan, he's in a better position to represent the Philippines. Aside from that, yung network namin, si Sultan kasi, si MP, is one of the international directors ng 5 Pillars of Justice Association International at 5 Pillars of Justice Association of the Philippines, na ako ang chairman and founder. Ang 5 Pillars, meron siyang membership here and abroad. At marami nakaposisyon sa national and local government. Kaya kung merong nilalapit si MP sa akin na patutulungan, madali namin natutulungan because of our network. So, ang 5 Pillars is totally supportive of the programs and projects of MP Ribang. Up to now, marami kaming naipapasok sa gobyerno, marami kaming napagpupulis, marami kaming naipapasok sa Coast Guard, nang dahil sa aming recommendation. Pati mga promotion na nagagawa namin. And in fact, even sa Mindanao, kapag sinabing referral ni MP, nabibigyan natin ng priority, especially sa BJMP or sa PNP, na kapag limited lang ang quota, na natutulungan natin na mabigyan ng priority. So in other words, nakakatulong ang 5 Pillars sa anumang aspeto ng pangailangan. So again, we reiterate our commitment to support all the programs and projects of MP Sultan Idrissa Ribang, whom I consider my own son. So again, congratulations. Nandito lang kami. Nandito si Stephen Cross is also an international director of 5 Pillars. So yung mga assistants from abroad, priority ang buhay. So, rest assured about support. Kasama ba sa project ninyo ang pondo na may pondo ba kayo para sa mga pabahay ng mga Muslim community sa Metro Manila? Kasi yung iba karamihan sa iba dyan nakamupahan lang, walang pabahay. Ngayon po, ang tanong ko, kung kasama sa pondo niyan para magkaroon ng mga pabahay itong ating mga kapatid na Muslim na nandito sa NCR, kapares po na nangyari dito sa Taguig, mayroon kayo dito Maharlika Village na katagusan. Yes po ma'am, una po sa national government meron talaga yan, lalo po sa mga NGO, municipality. So ang Bangsamoro meron din, pero kung sino lang yung, kasi hindi man natin makakulit lahat kung hindi natin alam, hindi ko talaga nangangailangan. Kaya ito po yung programa natin, kasama itong mga Muslim Affair, mga barangay, na mayroon po tayong kinakausap na may mga lupa dito na malawak para yung mga kapatid natin na Muslim na yung babad yan nakatira sa kali. So kailangan po na mayroon sila kahit paano mayroon silang tirahan. Programa po yan ng national government saka sa office natin. So kailangan po natin malaman kasi paano natin matutulungan magawa. Kung walang nagreklamo, walang humingi ng tulong, di ba? Ito, Director, mayroon pong lumalapit sa inyo ng mga ganun, kasama mo sila sa Manila, na nagre-request ng pabahay para sa Muslim, kasi naman alot nyo na. Actually po ngayon, meron po mga vertical housing projects po ang mahal na mayor natin. Meron po sa Paseco. Meron po sa condominium. Opo, marami po tayong ginagawa and kasalukuyan, tumatanggap na po tayo ng aplikasyon para dito. By the way, tungkol sa pabahay, yung nanalo sa Supreme Court na Road System, vast tracts of land all over the Philippines, Metro Manila,
Rizal, Bulacan, Cavite, kung it so happen na nakatira kayo sa lupa na Hermogenes Rodriguez, huwag na kayo aalis at we will work out na i-donate sa inyo yung mga lote na yon. Kasi yung may-ari nun, member namin sa 5 Pillars of Justice. Yung Hermogenes Rodriguez Estate. All of them, yung mga is noon, nagbigay ng commitment sa amin na kung mamimigay ng lupa in cooperation with the national government. So, yung mga wala pang mga lupa, tirahan, o kaya nakatira na kayo doon, I think kasama sa property, i-secure na nyo, posisyonan ninyo, and we will let the owner sign a deed of assignment or deed of donation to the owner. Yung naka-occupy. Saan ko pupunta po ng tao? Kay Sultan. Kay MPR. Okay, thank you po. So kung kayo nakatira sa lupa ng Hermogenes Estate, huwag na kayo alis. Patituluhan natin yan. Rodriguez, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tingin ko, ang lahat po ng naging mensahe dito sa pulong ito o di kaya inauguration ay naiintindihan po natin. Ang ating pong kagalang-galang ng PEMA Parliamental BTA ay lubos na po natin papasalamatan dahil siya po ang nakapag-iisip o nabigyan ng lakas ng loob na magkaroon po tayo ng outlet na satellite office dito sa Metro Manila. So, congratulations na Sultan, mabuhay pa. Siya nga pala, ako po yun yung kapatid na si Sultan Ibrahim Demoden. Ako po yung kumakatawan ng Sultan of Asia, against the admin ng Golden Mosque. Headed by Abdul Gapur Ambatwa, yung aming pinuno sa United Sultan. Ang aking kapatid Sultan, siya po ang ating bayalabi ng ACR. At the same time, siya din ng Muslim Consultative Council ng Pasig. Kanina pa niya ko kinakalabit, sabi niya, bakit ang dami naman na pagsabi dito ang Manila lang, Manila lang. So, paano tayo, Quezon City, ang Pasig, na napakarami mga kapatid na nandoon, na halos lahat Sultan ay sabihin natin ng totoo, ay mga may hirap. Opo. Sa awa po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay itong dumating na examen ng Allah subhanahu wa ta'ala nung pandemya, yung COVID-19, marami na rin pong mga may magagandang loob na nagbigay po ng ayuda, relief, tulad ng Presidente ng Green Hills. Dumating din po sila sa akin, nagbigay po din sila. So, alhamdulillah. So, sa amin po mga maralitang leader, no? Ang gusto lang natin, mapansin lang kami, Sultan. Dahil kami nagsiservisyo ay libre. Voluntary servisyo kami. Opo. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kami po sa Quezon State, nandiyan yung kapatid ko, yung Secretary General ng BARM. Ang pangalan po ng aming doon ay Bangsamoro. Ano ba yung kapatid? Federation of Bangsamoro. No. Hindi no. Bangsamoro. Oh, yan. So sa may Novaliches, nung may talagang BARM, nagkaroon din po kami ng organization doon na Novaliches Moro, Novaliches Moro, Bangsamoro, Novaliches Riders Club. So isa na rin sa kinikilala ng ating mga lokal na pamahalaan ng ating BARM ay talagang well known na kumbaga. So ang aming tanong lang dito, Sultan, na bilang kinatawan ng BTA, kami po ang mga kumakatawan sa mga Muslim communities.
hindi lang sa Quezon City, sa Pasig City, entire the NCR. So ano po ba ang may tutulong ang ating satellite office ng mga kapatid natin na talagang sila po ay naghihirap. Halos hindi po nila mairaos ang kanilang pamilya at lalo na po sa kasalukuyan ng pandemya. So yun lang po, muli congratulations Sultan, mabuhay po kayo kasama inyong pamilya, si Bailagi, lahat po. So maraming salamat. Siguro ito yung masasagot na aking mahal ng Sultan. Ang tanong ko ay magpapaalam na kasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome to the office of Imperial Office of the all Muslim tribe here Taguig city of all people of Philippines. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kapatid kong leaders dito sa Metro Manila, sa mga ambassador, admin, Sultanate of BAM, Sultan of Manila Lanao, si General Graida, patay ko ito, sa mga chairman, itong bayaw ko nano, ito yung nakapalit sa atin. Actually yung nakaputi doon, nakapalit yung tito ko na tatay ni chairman, ito naman si ma'am, ma'am Chiyo sa Kaloran, anak ito na dating gobernador. So ako po ay nagpapasalamat dahil yung mga nagagawa natin dito sa Metro Manila ay malaking tulong sa pagkakaisa ng Muslim Christian solidarity para pakita ang kaunlad ng ating bansa sa suporta sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nagpapasalamat ako, Governor of Lanao, again to former sa inyong pagdalaw, pagpunta. Pasensya lang po din, Ramadan ngayon. So medyo nahuhuna ako. So itong opisina po ito ay pang-apat po ito. Meron po tayo sa Marawi, Iligan, Cagayan. Ito na. Ito yung kahilingan ng mga stakeholders natin, mga kapatid natin Muslim Christian, upang ang Bangsamoro ay hindi lang sa BAM ang pwede natin pamunuan pati dito sa outside the BAM para yung mga leaders natin na Muslim dito na matulungan din natin sa pamumuno ni Chief Minister Awad Balaog Ibrahim Murad. Nandito yung aming Secretary Rabi Angkal. Ako po ay nagpapasalamat na sa President of kanyang consultant liaison official dito sa Manila. Si Pangulo rin, Speaker Atty. Panglambarindong, aming Speaker. Nagpapasalamat po ako sa pagpunta niyo dito sa opisina natin ito lahat, Muslim o Christian. So yung kayo na yung mga general na nagpunta, then ang nangyari, pag may dumating palitan kasi yung init saka yung social distancing na pinapatupad natin, lalo si tatay at saka itong mga military, mga polis, sa dalawang senador na nag-present ngayon, Senador Bato de la Rosa saka si Senador Bongo. Nagpapasalamat kami sa inyo dalawang senador, lalo kay Sir Bong, Senador Bongo, dahil sa kanyang pagsuporta sa mahal na Pangulo, kahit sa ating mahal na Pangulo ay nandun siya. Ako po ay nagpapasalamat din sa mga kapatid natin na any tribe, Muslim o Christian, any LDOs, ito sila Atty. Villar, pinsan ni Secretary Villar, nagpapasalamat ako, Mami Seconsiana. Nagpapasalamat ako talaga sa inyo. Saka ito yung mga any others organization, nagpapasalamat ako sa inyo. Ayan niyo po ang pagpunta natin na opisina ito na Bangsamoro, kundi lang sa tunay na pagkakaisa doon sa ating hadikain, napalawakin pa ang ating livelihood program. Ibig sabihin po doon ay hindi lang po doon tayo makikinabang ang loob ng Bangsamoro, pati dito po sa outside the BAM.
O baka mamaya yung mga kapatid natin ng Christian, hindi lang po yung Bangsamoro, pati po kayo mga kapatid namin ng Christian, kaya nandito po tayo para tuloy-tuloy po ang pagkakaisa. Kasi alam ko po na kung nandyan po kayo mga kapatid namin ng Christian, nandito po yung mga kapatid natin ng Muslim, na tuloy-tuloy po yung pagkakaisa, tuloy-tuloy po yung kaunlad ng ating bayan ng Pilipinas. Si Sir Gani. So, lalo po yung si Sir Gani, siya po yung talagang nag-facilitate dito sa opisina natin. Actually, ito po yung building. Siya po yung parang binigay na sa atin. Ito yung building nila. Siya po yung mayang ng building. Siya rin po lahat yung lahat ng gamit natin dito sa opisina. Sila po talaga yung nag-facilitate. Dahil alam natin na ang Bangsamoro ay medyo ngayon bago pa. Kaya yung mga tao po na nagbubulunter na tumulong sa Bangsamoro region, lalo po dito sa Osaydabam, ay sobra po ako nagpapasalamat. Talagang galing po sa puso ko po yun. Kaya binabati ko po kayo lahat, civilian man o hindi, government, lahat kayo. Kung hindi ko nabanggit, lalo po sa aking mga sekretary, staff, nagpapasalamat po ako sa inyo. Mga chairman, with due respect sa hindi ko na nabanggit, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandito kayo lahat, sa aking mga staff na sobra ang supportive nila sa atin sa opisina. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi ko po ito kaya kung wala yung aking mga staff. Lalo po kayo, Bangsamoro, sa Osaydabam, hindi ko po kaya ito kung wala kayo. Muslim na Christian, magkaisa tayo, sumuporta po tayo sa mga adikay na ating mga leader. Nagpapasalamat din ako sa ating mga Muslim affair. Ito po yung isa po sa mga adikay natin, natatandaan po natin yung in-appoint po tayo ni President, ating mahal na President Rodrigo Duterte sa NCMA, 2 years verbal appointment, pero pinalag tayo inshallah. Nandito naman tayo sa Member of Parliament, nagagawa tayo ng batas. Paano tayo makatulong sa Bangsamoro? Ang adikain po natin. Palawakin po natin yung mga Muslim affair. Tulad po ito ni Ma'am, nagpapasalamat po sa iyo kasi nakikita ko yung sa Kanluran, siyo sa Kanluran, nakikita ko po yung mga implementation mo. Sabi nga nila, yung maliit na yan yung pupunta ng malaki. Kaya lahat po, sana po lahat po na municipal mayor ay meron tayong Muslim affair, lalo po yung mga gobernador region para po lalo po tayo magtulungan. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid kong Christian, Muslim na nandito. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi po ito mababayaran ng anumang bagay. Ang may babayad lang nito ay magservisyo po ako sa inyo na totoo. Yan po ay ang pangako ko sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat din sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po ay naging presidente. Karangalan po natin mga Muslim. Ang Pangulong ng Republic of the Philippines ay isa po siyang Maranao Muslim at napaka-autonomy ang Bangsamoro. At magkaisa tayo, nakaraan linggo nga nagtawag siya sa akin, ang sinabi niya sa akin, Sultan, kaya nga nilagay kita dyan sa Bangsamoro, alam ko na ikaw may puso. Kaya nung nagreklamo ka, bakit nilagay dyan, hindi ka naman marunong gumawa ng batas. Ngayon, pero yung mga batas na gusto kong makita, ikaw ngayon nakagawa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Pangulong Rodrigo Duterte. Promise ko po, kaya nandito po kami na mag-asawa kay Princess Bella, kanyang pinsan. Inshallah, kung ano po yung magandang adikay natin, Muslim, Christian, susuporta pa ako. Nandito po ako kahit gabi. Katugin niyo po ako kung nandito ako, inshallah, nandyan ako. Buhay ko po, nakataya, kayamanan ko para lang po makasuporta pa ako. Nagpapasabi ng person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. I due respect to our Undersecretary Honorable Mark Yung isang mali. our very own General coming just arrival. And of course, my in-idol ko na member of the parliament. Thank you po, sir. Thank you po. Honorable Idris Haji Nasir Rimbang Al-Haj. Ako ay bilang representante ng ating Secretary General Professor Rami Angkal. Atasan po tayo magrepresenta sa kanyang opisina bilang namumuno ng Manila Legislative Liaison Office for Parliament. Ako po si Muhammad Nur Anto Mindut.
BTA Liaison Office, Manila. Unang-una, ipinaabot ng ating mahal na Secretary General ang kanyang pagbati, ang kanyang taos-pusong pagbati sa ating Member of the Parliament, MP Idris Haji Nasir Limbang, sir. Al-Haj, dahil sa iyong initiative, kauna-unahang nagpatayo ng satellite office ng lahat ng Member of Parliaments, BTA Sabaan. Yun po ang kanyang pinaabot sa lahat na batiin itong ribbon cutting sa araw na ito, sa buwan ng Ramadan. So dahil dito, katulad ng sinabi ng ating Yupsek kanina, ito ay catering the problems or services of the Bangsamoro outside region, Bangsamoro Autonomous Region. Meron tayong tatakbuhan, meron tayong puntahan na naayon naman doon sa internal government relationship. So, yun po, hindi ko napahabain siguro. Ulitin ko, binabati natin ang ating masipag at matyaga at matapang na Member of the Parliament, Honorable Idrisa Haji Nasir Limbang Al-Haj, sa kanyang effort. At saka siguro, meron kayong ngayon, siguro nasa final reading yung proposed resolution mo, an act of creating the traditional leaders. Yes, sir, yes, sir. So sana, Magkaroon magkaroon sa next na pagkakataon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. General Subiano. We acknowledge the presence of General Subiano. On behalf of General Subiano, his representative, you welcome, sir, in this event. So we may request to express your message on this event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good note to everyone. Una sa lahat po, pinapaabot ni Chief of Staff kanyang pusong congratulations kay Honorable Limbang, ang ating MP po ng BTA. Of course, kayo Dino at sa lahat po ng leaders ng Bangsamoro na nandito ngayon. Hindi po siya makakapunta kasi nga po kagaling niya ng Turkey kasi may namimili tayo ng gamit doon para matulungan yung armed forces. So, kailangan niya mag-quarantine. So, naka-self-quarantine pero wala naman po siyang COVID. Kailangan lang sumunod sa protocol na mag-quarantine muna at muna maglalabas. So, kahit yung chief of staff po sumusunod sa protocol ng ating COVID na gusto ng ating IATF. Ako po si General Presidario. Ako po ang Chief ng Peace and Development Office ng Armed Forces of the Philippines. So, ako rin po yung nag-aayos nung ating peace effort, tumutulong sa OPAP at sa Bangsamoro doon sa peace effort natin sa Bangsamoro region. Ang gusto lang pong ipaabot ni Chief of Staff sa lahat, ang kanyang hope and wishes na itong office na tinatag natin po ngayon ay dobleng makakatulong sa inahagad na peace and development not only ng Bangsamoro region but ng Bangsamoro people as a whole saan man dito sa Pilipinas. So yun lang po. Magandang araw po sa atin lahat. Maraming salamat po sa it is an honor and privilege to be here. Thank you, Undersecretary General. Well, as speech
advocate. Sa grupo namin, under the United Nations Intergovernmental Organization, whatever peace that we need in this country, we can support. Habang panahon po, alam naman sa Mindanao, yung mga natin, walang naging katimikan. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagawa lahat ng naipangako, natupad. Kaya po, pagkakabito natin ang ating pagsisikap para sa ating nambayan. Ako, I am engineer in profession. I'm doctor also. I have 4 PhD. Kailangan natin matulungan. Kaya ang masterpiece ko po ay tagagawa ng feasibility study. 2 weeks ago ay tumasa ko galing kay Sultan dun sa Golden Mosque. Mawawali, gagawin ko yung the number 1 beautiful mosque sa design. Ngayon, saka natin. Wala tayong sabi, wala tayong naipapagita kung anong natin. So, yung mga ating matutulong. Even the Bangsamoro, if you need my service as a professional in my career as civil engineer, nakakatulong din po ako with no cost. Mahirap po magpagawa ng study. At yung dinagyan natin, pagdating sa ibang professional, mag-prepare kayo. Pero ako yung gumawa ng deuterium, Benham rice. Kaya sanay na ako sa paggawa. So makakatulong po ako sa progress. Pag na-drawing mo, na-design mo, yun ang magiging blueprint ng isang lugar. Kaya po kailangan natin. So, in behalf of the United Nations, I become a representative. We will fully support in peace and development. Maraming salamat po. Magandang araw po sa atin.